nangyari sa opening namin dito sa Apalit branch, ay naayos na nga namin nila Bebo at magbubukas na ang aming pintuan. Napakarami na rin kasi nagbabalik-balik dito sa Apalit. At ngayong araw, December 4, pwedeng-pwede na kayong kumain dito sa Medyo Korean House, Apalit branch. Bukas ang aming pintuan mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 11 ng gabi. Mas pinalawak, pinapresko at pinaganda pero pinamura. Wala nang tapwa. Tara na, naksyuta! For today's ganap nga, maaga pa lang, pinapunta na namin dito yung mag-aayos nga ng mga wiring. So kahapon, sinare ko nga sa inyo ang kaganapan sa aming opening. Buong akala talaga namin, makakapagbukas na nga kami kahapon, December 3. Pero umaga pa lang, sinabi ko na kay Bebo na wag na magpapasok ng mga customer. Umawag muna kasi kami ng mahusay na technician para tingnan nga yung mga wirings namin. Para sa safety ng lahat, ng customer at ng mga staff namin. Gumastos na naman kami ng malaki para lang maayos talaga lahat ng wirings at i-make sure namin na hindi na masisiraan. Dahil akala nga namin makakapag-open na kami kahapon. Nag-prepare na pa mo kami ng mga pang-samji kaya ang nangyari, mga customer namin ay mga staff din namin. Nakshoot na. Dahil kahapon nga hindi nakapag-operate at pinaayos muna namin lahat. Si Bebo nga ay maghapon nandito din sa samjihan namin sa Apalit. Siya talaga ang nagbantay at nakipag-usap sa lahat ng pwedeng kausapin. Maghapon din kaming hindi magkasama. Siguro mamayang gabi na lang talaga kami magkikita. Ngayong araw din kasi, meron kailangan akong attendant na birthday yan. O diba? Despite sa kabisihan na isingit ko pa talagang makipag-birthday. Buti na lang talaga, dalawa nga yung sasakyan namin kaya lagi kami magkahiwalay ng lakad ngayon. Yung birthday na pupuntahan ko ay dito lang din naman located sa Apalit. Pagod na pagod ang katauhan ko pero kasi birthday ni Ma'am Casey, matitiis ko ba to? Si Ma'am Casey guys, ang owner o CEO ng beauty lab na pinariringgan ko. Anak shoot, taga-Apalit lang din pala siya, ba't hindi ko alam? Kumulalakan ta. Sobrang biglaan lang talaga nitong birthday party ni Ma'am Casey, kaya late na rin siya nag-send ng mga invitation sa amin. Biruin mo yon, parang kailan lang tinatanong ko sa inyo kung sino ang CEO ng beauty lab, tapos ngayon invited na ako sa birthday. Yan ang kapangyarihan ng pagpaparinig. Ang akala ko nga, uupo na lang kami dito at kakain. Anak shoot meron din silang pa surprise program. Kaya na-surprise din kami nitong kaibigan ko si Cristel at kami nga ay pinagsalita. Buti na lang talaga, naisipan kong isuot itong damit ko na to. Nakala mo may bit-bit akong kulambo. Pero ayun nga, sabi ko naman dito sa kaibigan ko si Cristel, mauuna na rin akong umalis sa kanya dahil kakailanganin ko pang pumunta sa restaurant namin. Pinagkanta na nga naming lahat ito si Ma'am Casey. Grabe no, 35 years old na siya pero mas mukha pa akong matanda sa kanya. Yan talaga ang power ng beauty lab. Maya-maya nga din, dumating na rin yung isa naming kasama na isa sa mga ambassador ng beauty lab na si Ma'am Carla. Ayun nga, maaga lang din akong umalis. As in, eat and run lang ang ginawa ko. Kasi nga, diba, may inaasikaso ako sa resto at mag-o-opening na nga kami ngayon. Nagpaalam na ako dito kay Ma'am Casey at syempre, dito sa ate ko na si Teacher Carla. After noon, sumibat na din ako at nagdiretso na ako dito sa Medyo Korean House, Apalit branch. Maliwanag na ang buhay namin gabi pa lang dahil kakatapos lang din gawin ng kuryente namin dito. So, tinanong ko sila kung nagka-problem pa buong araw, hindi na daw. Pero naman finally, bukas na ang aming pintuan ngayong December 4 mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 11 ng gabi. Kahit hindi 11 PM, basta may tao sa labas, sige magsipasok kayo. Pagka kasi ganitong mga opening, hindi talaga kami nagbibigay ng cut-off. Pero sabi ko naman sa inyo, maluwag tong Apalit branch namin, kaya kasyang-kasya kayo at kaya namin kayo i-accommodate. Kung babalikan nyo nga yung old version ng ating Medyo Korean House sa dati nating pwesto, napakalaki na ng pinagbago. Abot na rin kami ng halos alas 11 ng gabi dito, tapos nag-decide na rin kaming umuwi ni Bebo dahil syempre, pagod na ang katauhan namin. Pag-uwi nga namin, ang sabi sa akin ni Bebo, gutom na gutom daw siya. May lunos na ako manurugo kayo. Buti na lang talaga, merong mga tosino dito at yan naman talaga ang request niya sa akin. So, pinagluto ko na muna siya ng tosino. Dahil sa ngayon, hindi pa ako makapagluto ng masarap talaga na ulam. Kami nga ay busy at malagad na lang umuwi ng bahay. Buti na lang talaga, may sinaing dito sa amin at hindi pa naman siya mabangnas. Tinandok ko na nga siya ng kanin tapos ininit ko na lang yan sa microwave. Siya lang naman kasi yung kakain ngayong gabi dahil hindi nga ako nagugutom. Bukod sa tosino, meron din kami itlog na pula dito kaya pinagbiyak ko na nga rin siya ng isa. Tapos na kami sa stress namin sa Arayat, sa Apalit naman ngayon. Pinag-uusapan nga namin, matapos lang talaga ang opening ng Apalit. Magfo-focus na kami sa kasal namin. Anak shoot, hindi kami pwedeng abutan ng January sa pag-prepare ng kasal namin. Pero God is good, lahat na pagsasabay-sabay naman namin. 26 years old pa lang kaming dalawa ni Bebo, pero ang haggard namin
Diyos ko, pang 57 no. Pero ang importante, bago kami ikasal, may stable na kaming business. Nakasunod na ang plano namin, business, kasal, bahay, at anak. Kaya naman kung umabot ka hanggang dito sa video na to, mamimigay ulit ako ng 3,000 pesos sa 3 tao. Basta i-comment nyo lang abuon yung pangalan at taga saan kayo. Make sure lang na nakafollow kayo sa akin at nakashare tong video ha. Nakshuta! Yan naman, salamat! Wait! Gusto mo ba ng ayuda? Check mo dyan sa comment section.